Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ang mataong lungsod ng Ludhiana na matatagpuan sa estado ng Punjab, India ay kinikilala para sa umuusbong na industriya ng tela, partikular nito ang paggawa ng mga damit. Ang lungsod ay umunlad ng mabilis dahil sa lumalago nitong industriya ng makina na nagbibigay ng kabuhayan sa marami. Gayunpaman tulad ng maraming lungsod, hindi lahat ng naninirahan dito ay mapalad. Ang ilang mga pamilya ay nahaharap sa matinding pakikibaka para lamang mabuhay. At sa kasamaang palad, ay madalas silang humantong sa mga landas na malayo sa moral o ayon sa batas. Isang babaeng nagngangalang Tanishka na ipinanganak noong 1975 na namuhay ng sanay sa kahirapan. Mula sa murang edad, si Tanishka ay nakaranas na ng mga malalaking hamon sa buhay. Maaga siyang nawalan ng ama at naging solong anak sa pangangalaga ng kanyang ina na si Kaushiki. Ngunit si Kaushiki ay hindi ang uri ng ina na mapag-alaka. Siya ay isang mahigpit at matigas na babae. Madalas na lasing at kilala sa kanyang mga relasyon sa maraming lalaki. Ang malupit na pag-uugali ni Kaushiki ay hindi dahil basta walang dahilan. Siya ay isang nag-iisang ina na lumalaban upang suportahan ang kanyang pamilya pagkatapos ng pagkawala ng kanyang asawa. Sa araw ay nagtatrabaho siya sa isang pabrika ng tela, ngunit hindi sapat ang kanyang sweldo para mabuhay. Kaya pagkatapos ng kanyang shift ay nagpapatakbo siya ng isang massage service catering at karamihan sa kanyang mga kliyente ay mga lalaki. At nang ang ilan sa kanila ay humingi ng dagdag na serbisyo, hindi tumatanggi si Kaushiki. Ang mga side jobs na ito ang tunay na nagpanatiling bumubuhay sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, ang pamumuhay ni Kaushiki ay nagpagulo sa kanyang relasyon kay Tanishka. Ang kanyang magaspang na pakikitungo ay nagtulak kay Tanishka na manirahan kasama ang kanyang lola na nag-aalaga sa kanya hanggang sa ito ay pumanaw noong 1997. Dahil sa walang ibang pagpipilian, si Tanishka ay bumalik sa kanyang ina upang doon manirahan, kung saan ang buhay ay naging mas mahirap. Sinimulan ni Kaushiki na itulak si Tanishka na sundan ang kanyang mga yapak. Una ay tumulong sa mga masahe, at nang maglaon ay hiniling pa sa kanya na pagsilbihan ang mga kliyente ng kanyang ina para sa pera. Sa sandaling nagsimulang kumita si Tanishka, ganap na huminto si Kaushiki sa kanyang trabaho. Nabubuhay na lamang ito sa kita ng kanyang anak na babae. At ipinahayag na tapos na siyang magtrabaho. Noong panahon na yon, ang pagtatrabaho bilang isang nagbibigay aliyo na babae ay ang naging pangunahing pinagkukunan nila ng kita. Ngunit noong 2002, noong siya ay 26, nakilala niya ang isang lalaki na nagsasabing tanggap siya kung ano siya. Saglit tila maaaring magbago ang mga bagay. Gayunpaman, galit na galit si Kaushiki. Hindi niya inaprobahan ang relasyon dahil ayaw niyang mawala ang pera na nakukuha niya mula kay Tanishka. At sa isa pang dahilan, ang kasintahan ng kanyang anak ay isang construction worker na may problema sa pag-inom. Naghinala si Kaushiki na nais lamang ng lalaking ito na gamitin si Tanishka bilang isang pinansyal na pagkukunan. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, ipinagpatuloy ni Tanishka ang kasal. Ngunit tama ang kanyang ina, ang lalaking ito ay malayo sa maaasahan. Ang kasal ay tumagal lamang ng 6 na buwan. Ang kanyang asawa ay naging mas malakas uminom at hindi man lang gumawa ng paraan para suportahan ang kanilang pamilya. Ngunit hinihikayat pa si Tanishka na magpatuloy sa pagtatrabaho bilang isang comfort woman para suportahan ang kanilang pamumuhay. Naiinis at nagsawa si Tanishka kaya nagsampa ito ng diborsyo. Pagkatapos sinabi ni Tanishka, bakit mananatili siya sa isang taong nakadagdag lamang sa kanyang pasanin sa halip na mapagaan. Muling natagpuan ni Tanishka ang kanyang sarili sa Square One na nakatira kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ng kanyang diborsyo si Tanishka
ay nakahanap ng trabaho bilang isang salesperson ng kotse sa isang mall sa downtown ng Ludhiana. Habang ang trabaho ay stable, marami sa kanyang mga kasamahan ang nagkaroon ng side hustles, nagsiservisyo sa mga lalaki tuwing weekends para kumita ng dagdag na pera. Dahil sa impluwensya ng kapaligiran at kagipitan ng pagsuporta sa kanyang ina, natagpuan ni Tanishka ang kanyang sarili na bumabalik sa trabahong iniwan niya nang halos 2 taon na ang nakalipas. Ang sweldo mula sa kanyang trabaho sa pagbebenta ay hindi sapat at ang pagbabalik sa kanyang dating gawi ay tila isang madaling solusyon upang mabuhay. Noong 2008, ang ina ni Tanishka na si Kaushiki ay naging malapit sa isang regular na kliyente ng massage na nagngangalang Nevin. Siya ay isang may asawang sundalo na may 4 na anak at iginagalang sa komunidad. Sa paglipas ng panahon ay naging mas madalas ang kanyang mga pagbisita, lalo na pagkatapos niyang matuklasan na si Kaushiki ay may isang anak na babae na si Tanishka na angkop sa kanyang panlasa. Naintriga si Nevin at si Kaushiki na laging prangka at oportunista ay hindi nag-atubiling ialok ang kanyang anak sa kanya. Sinabi niya pa na si Tanishka ay maaaring gawin niyang pangalawang asawa o gamitin niya kung kailan niya gusto. Bagamat nakakagulat para sa isang ina na magsalita ng basta-basta tungkol sa kanyang anak, pinahahalagahan ni Nevin ang katapangan ni Kaushiki. Iminungkahi niya ang isang gabi ng pagsubok muna kasama si Kaushiki na nagtatakda ng mga tuntunin at inaasahang susunod si Tanishka. Naganap ang kanilang unang pagtatagpo noong September 2008 nang si Tanishka ay 33 at si Nevin ay 35. Mabilis na nabighani si Nevin sa kanyang pagiging possessive. Hiniling niya kay Tanishka na itigil na nito ang pagkikipagkita sa ibang mga lalaki, isang bagay na hindi bahagi ng kanilang unang kasunduan. Ang mga paghihigpit ni Nevin at patuloy na mga alituntunin ay nagparamdam kay Tanishka ng pagkakulong. Ipinagtapat niya sa kanyang ina ang tungkol sa pagkontrol ng pag-uugali ni Nevin at ang kanyang hindi pangkaraniwang mga kahilingan sa kama. Sa halip na maging supportive, hindi pinansin ni Kaushiki ang kanyang mga alalahanin. Sinabi kay Tanishka na mag-adjust at sumunod, lalo na't malaki ang ibinabayad ni Nevin. Nang lumampas at naging mas matindi ang pagiging possessive ni Nevin, pumasok si Kaushiki upang makipag-ayos ng mas mataas na pagbabayad. Iginiit niya na kung nais ni Nevin ang pagiging eksklusibo at espesyal na serbisyo, kailangan niyang magbayad ng isang premium na presyo. Para kay Kaushiki, ang lahat ay may tag na presyo. Tumutol si Tanishka sa mga plano ng kanyang ina. Gusto niyang mapanatili ang kanyang kalayaan, patuloy na magtrabaho at magkaroon ng buhay panlipunan upang maiwasan ang pagkabagot. Ngunit dahil nakipagkasundo na si Kaushiki kay Nevin, hindi nag-atubiling sumunod si Tanishka. Nagbitiw siya sa kanyang trabaho at umupa pa siya ng hiwalay na bahay mula sa kanyang ina na nagbibigay sa kanya ng privacy tuwing bibisita si Nevin. Sa una ay tila mas naging malapit si Nevin kay Tanishka. Ipinahayag pa nito ang kanyang pag-ibig at kahit ang pangako na iiwan ang kanyang asawa at mga anak para sa kanya. Nagbigay ito ng pag-asa kay Tanishka para sa isang masayang buhay at pamilya, isang bagay na dati niyang pinapangarap. Ngunit ang mga pangakong yon ay hindi natupad. Sa halip ay natagpuan ni Tanishka ang kanyang sarili na buntis at nanganak ng isang anak na lalaki na si Anand. Noong September 2009, pagkatapos ng kapanganakan ni Anand, naging madalang ang pagbisita ni Nevin. Sinabi niyang abala siya sa trabaho, ngunit patuloy na nagpadala sa kanya ng buwan ng suportang pinansyal. Hindi naman siya masyadong pinipilit ni Tanishka noon. Kontento na siya basta ang anak niya ay may suporta na kailangan. Ngunit nang tumigil ang pagbisita at suporta ni Nevin sa pera, ang desperado at galit na si Tanishka ay nagsimulang magpadala ng mga mensaheng nagbabanta kay Nevin. Nagpabala kay Nevin na siya ay magpapakita sa kanyang bahay
at sasabihin sa asawa nito ang lahat. Maging si Kaushiki ay nakiisa sa paghingi ng pera para sa pagpapalaki ng kanyang apo, ngunit hindi sila pinansin ni Nevin. Ang mga bagay-bagay ay uminit noong January 2013. Nang si Kaushiki ay nasa isang sukdulan ng desperasyon, nagpakita ito sa bahay ni Nevin upang humingi ng suportang pinansyal para kay Anand. Galit na galit at sinisigawan siya ni Nevin na umalis at sinaktan pa siya nito. Pagkalipas ng ilang araw ay nagpakita si Nevin sa tahanan ni Kaushiki kung saan nakatira ngayon sina Tanishka at Anand. Nangako si Nevin na magsisimulang magpadala muli ng pera para sa pangangailangan ng bata. Ngunit binalaan niya ang mga ito na lumayo sa kanyang bahay. Kapag nalaman ito ng kanyang asawa, maaaring masira ang kanyang karera at reputasyon sa army. Sa loob ng ilang linggo ay tila maayos na ang mga bagay. Ipinagpatuloy ni Nevin ang suporta at lumayo sina Kaushiki at Tanishka. Ngunit noong February 2013, bumalik si Kaushiki sa bahay ni Nevin na sinasabing hindi sapat ang buwanang halaga. Sa pagkakataong ito ay kumulo ang galit ni Nevin dahil naghihinala na ang kanyang asawa sa paulit-ulit na pagdalaw ng matandang babae na naglagay sa kanya sa isang delikadong posisyon. Pagkatapos noong kalagitnaan ng January 2013, nangyari ang trahedya. Bandang 11:00 ng gabi habang umiinom si Kaushiki sa kanyang regular na nightclub, inatake siya ng hindi kilalang salarin at binawian ng buhay. Iniulat ni Tanishka ang insidente sa mga otoridad, ngunit walang pagsisiyasat ang isinagawa at ang kaso ay isinara ng walang mga sagot. Ang insidente ay nagpaunawa ng isang nakakagimbal na mensahe kay Tanishka. Hindi niya maalis ang hinala na si Nevin kasama ang kanyang mga koneksyon at impluwensya bilang isang sundalo ay maaaring sangkot sa pag-atake sa kanyang ina. Sa takot para sa kanyang sariling kaligtasan at kay Anand, siya ay tumigil sa paghingi ng pera ng tuluyan dahil sa takot kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang anak at pagkaunawa kung gaano kadelikado si Nevin. Habang tumatanda si Tanishka, naging mahirap ang paghahanap ng matatag na trabaho. Nang walang ibang mga opsyon, nakipag-ugnayan siya sa isang dating kaibigan mula sa kanyang dating kasamahan sa trabaho na si Nandini. Umaasang maaaring matulungan siya nito bilang isang entertainer. Kahit na ngayon ay pamilyado na si Nandini at binago na ang kanyang buhay, mayroon pa rin itong koneksyon mula sa kanyang nakaraan. Hindi nag-atubili na bumalik si Tanishka sa nightlife. Upang matiyak na ang kanyang anak na si Anand ay maaalagaan, iniwan niya ito kay Nandini habang siya ay nagtatrabaho. Naniniwala si Anand na ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang isang tagapaglinis ng hotel. Ito ang paliwanag nila kung bakit parating gabi na siya kung umuwi. Noong huling bahagi ng 2017, nagsimula ang pakikipagrelasyon ni Tanishka sa isang mas batang lalaking nagngangalang Muhan, isang 31 years old na dating sundalo. Sa panahong ito, si Tanishka ay 42 at sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa edad, sila ay nagkakasundo sa kanilang magkaparehong mga kapintasan. Alam na alam ni Muhan na may anak na lalaki si Tanishka. Nag-alok siya na susuportahan niya sina Tanishka at Anand sa pananalapi kung papayag si Tanishka na maging available sa kanya anumang oras at kahit saan man. Tinanggap naman ito ni Tanishka, ngunit hindi nagtagal ang kanilang arrangement. Pagkaraan ng 2 buwan, huminto si Muhan sa pagpapadala ng pera. Nang kausapin siya ni Tanishka, nilinaw niyang gusto niyang tapusin ang mga bagay-bagay. Humingi ng paumanhin si Muhan, sinisisi ang financial na kagipitan at nakiusap kay Tanishka na huwag umalis, na sinasabing ang kanyang mga serbisyo ay walang katulad. Gayunpaman, nanindigan si Tanishka at ikinagalit naman ito ni Muhan na nagsimulang mangharas sa kanya at nagbanta na sasaktan ng kanyang anak kapag pinutol niya ang kanilang relasyon. Ang takot na si Tanishka ay nagsumbong sa pulisya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kaso ay hinawakan ni Nevin, ang kanyang dating karelasyon.
Si Navin na may koneksyon ay pinalaan si Mohan na huminto. Sa kabutihang palad ay gumana ang banta at nawala si Mohan. Nang tumama ang pandemya noong 2020, lalo pang lumala ang sitwasyon ni Tanishka. Sarado ang mga hotel at wala na ang dati niyang pinagtatrabahuan. Si Nandini at ang kanyang asawa ang sumusuporta kay Tanishka at Anand sa mga mapanghamong buwan na yon. Sa loob ng halos 2 taon ay hindi pinabayaan ng mag-asawa sina Tanishka at Anand na nagbibigay sa kanila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Sa kalagitnaan ng 2021, habang ang mga paghihigpit sa buhay ay nagsimulang bumalik sa normal, nagpasya si Tanishka na kontrolin muli ang kanyang pananalapi. Bumaling siya sa mga dating app na umaasang makakatagpo ng mga lalaking handang magbayad para sa kanyang serbisyo. Simple lang ang kanyang layunin, bayaran ang kabutihang loob ni Nandini at tiyaking makakabalik si Anand sa paaralan at matutugunan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Sa edad na 11 years old, lumalaki na ang gastusin ng kanyang anak at kailangan ni Tanishka na kumita ng higit pa. Sa kabila ng kanyang edad na 45, si Tanishka ay hindi nawawalan ng mga tagahanga. Muli siyang naging tanyag at nakapila ang kanyang mga kliyente, lalo na sa katapusan ng linggo. Ilang araw siyang nagtatrabaho mula tanghali hanggang hating gabi. Madalas umuuwi na ng madaling araw. Nakakapanghinayang ngunit ginawa ni Tanishka ang lahat para sa kapakanan ng kanyang pinakamamahal na anak. Determinadong bigyan ito ng mas magandang buhay, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sarili. Noong huling gabi ng September 2021, bandang hating gabi, nakipagkita si Tanishka sa kanyang huling kliyente sa isang silid ng hotel. Ang kanyang pangalan ay Rachis, isang 45 years old, king may 4 na anak. Sa oras na yon ay halatang pagod na si Tanishka, ngunit pinilit pa rin niyang ituloy ang pagkikipagkita. Iminungkahi pa ni Rachis na kansilahin ngunit tumanggi si Tanishka, na sinasabing pagod lang siya sa pagtulong sa kanyang kaibigan sa isang event. Pero ang totoo, marami na siyang kliyente noong araw na yon. Nagpatuloy sila sa kanilang pagtatagpo at si Rachis na may karanasan ay nagkaroon ng medyo matinding diskarte. Walang nakakaalam kung ano ang eksenang nangyari sa panahon nilang magkasama. Ngunit pagsapit ng alas 4 ng madaling araw, si Tanishka ay napagod at nakatulog. Makalipas ang 1 oras, nagising si Rachis at nakita niyang nakahiga si Tanishka sa tabi ng kama na may pulang mansya na kumakalat sa ibabang bahagi ng katawan. Sa gulat ay napansin niya ang maputalang mukha nito at napagtantong hindi na ito humihinga. Sinubukan niyang tawagan ng receptionist ngunit walang sumasagot. Sa sobrang gulat, sumigaw siya ng tulong mula sa kanyang kwarto hanggang sa dumating ang isang cleaner at ang receptionist para tingnan si Tanishka. Dahil sa gulat at hindi sigurado sa nangyari, tumawag sila ng ambulansya at isinugod nila si Tanishka sa Ludhiana City Hospital. Sa kasamaang palad, sinabi ng mga doktor na wala na si Tanishka. Tinatansya na siya ay namatay 3 oras na ang nakalipas. Agad na dinala si Rachi sa kustodiya para sa pagtatanong. Sa panahon ng investigasyon, nanindigan si Rachish na wala siyang ideya kung ano ang sanhi ng pagkawala ni Tanishka. Ipinaliwanag niya na nakakilala sila sa isang dating app at ito ang una nilang pagkikita. Ayon sa kanya, talagang kaakit-akit si Tanishka, ngunit medyo pagod at masama ang pakiramdam. Nanumpa siya na hindi niya ito sinaktan at nakikipagtulungan siya sa mga otoridad. Ang kanyang abogado ay nagtrabaho ng walang kapaguran upang itulak ang isang masusing medikal na pagsusuri para matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkawala ni Tanishka. Ang mga natuklasan ay nagsiwalat ng matinding pinsala at mga sugat sa mga sensitibong organs ni Tanishka na humantong sa pagkawala ng maraming dugo. Gayunpaman, natuklasan ng pulisya ang isang nakakagulat na detalye mula sa kanyang telepono. Sa loob ng 24 na oras hanggang sa kanyang kamatayan, si Tanishka ay nagsilbi sa 17 mga kliyente simula Sabado ng alas 5 ng hapon at nagpapatuloy lampas hating gabi ng linggo.
May ilang session pa ngang may kasamang 3 kliyente ng sabay-sabay. Si Rajesh ang kanyang ika-17 kliyente. Isang meeting na muntik na niyang kansilahin dahil sa pagod ngunit tinuloy pa rin. Dagdag pa rito, sinabi ni Nandini ang kanyang malapit na kaibigan na si Tanishka ay umamin sa kanya na siyam na teenager na kliyente ang siniserbisyuhan niya noong nakaraang araw. Napagpasyahan ng medikal na ulat na ang kanyang kamatayan ay nagresulta mula sa isang kombinasyon ng matinding pisikal na pagkapagod, kawalan ng tulog at panloob na pinsala. Walang katibayan ng congenital na sakit o panlabas na trauma na ginawa ni Rajesh. Iminungkahi na ang kondisyon ni Tanishka ay maaaring lumala sa tindi ng kanyang mga kliyente, kung saan si Rajesh ang huli sa mga ito. Noong March 2022, pagkatapos ng mga buwan ng deliberasyon, ibinasura ng hukom at piskal ang lahat ng mga kaso laban kay Rajesh. Napagpasyahan na hindi siya ang mananagot sa pagkawala ni Tanishka, na opisyal na iniuugnay sa mga natural na sanhi na nagmumula sa mga panloob na komplikasyon at pinalaya si Rajesh. Ang anak ni Tanishka na si Anand ay kinuha ni Nandini at ng kanyang asawa na matagal nang itinuturing nilang bahagi ng kanilang pamilya. Sinabi nila kay Anand na nawala ang kanyang ina dahil sa isang aksidente sa trabaho. Iminungkahi ng ilang kamag-anak na ibigay siya sa kanyang biyolohikal na ama na si Navin, ngunit tumanggi si Nandini. Ayon sa kanya, sinabi ni Tanishka na hindi kinalala ni Navin si Anand sa takot na matuklasan ng kanyang asawa ang relasyon at masira ang kanyang karera. Nananatili si Anand kasama si Nandini, nakahanap ng matatag at mapagmahal na tahanan sa gitna ng kalungkutan ng pagkawala ng kanyang ina. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.